guys, kamusta ba ang lahat? Ito, medyo natagalan bago nasundan yung huling vlog natin. Ngayon nga ay Lunes dito sa amin, sa Calgary, Alberta, Canada. At ito, maaga tayong pumasok. Kasi dito sa kumpanya, Lunes at Biyernes yung pinaka-busy araw para sa amin o para sa akin. Lunes kasi dito nagsisimula talaga yung bakbakan ng trabaho para sa buong linggo. Kagaya itong ginagawa ko ngayon, medyo rush to. Bali, kailangan na kasing maipasa to sa City of Calgary for building permit sa Wednesday. Kaya maaga tayong pumasok ngayon. Friday naman, yun yung pinaka-toxic kasi gawaan ng report. Kaya yun, chill lang tayo ngayon. At na-miss ko talaga mag-vlog kaya kahit paano ginawa ko voice cover na lang muna. Medyo maingay din yung background. Siguro dahil nga Lunes, yung iba maraming kwento nung nagdaang weekend kaya hindi sila magkaintindihan, medyo maingay yung background. So yun nga mga guys, samahan nyo ako sa buong araw na to at yun, chill lang. So ayun mga guys, welcome back dito sa ating channel. At ngayon nga ay 4:30 na ng hapon, uwian na natin. At ayun, sa awa ng Diyos ay nakaraos tayo sa isang buong maghapon na pagtatrabaho. Medyo toxic kanina at marami kaming trabaho. Kahit winter dito sa company, marami pa rin kaming ginagawa. Actually, itong ng January, half ng January, papasok ng spring, pabisi na yan kasi syempre naghahanda yung mga builders sa kanilang mga project para sa summer or projects para sa summer. Kaya ngayon yung design, kumbaga production ng mga design, kaya medyo busy tayo sa trabaho. At ayun nga mga guys, share ko lang ngayon ay ngayon ay special na araw, Monday dito sa amin, special na araw para sa amin ni Mrs. At sa mga malalapit na kaibigan nitong tao na to, yung birthday ni Eden, yung aming yung asawa ni your tip guy ni Gilbert. So ngayon nga ay after dito sa trabaho, susunduin ko lang si Mrs. at didiretso kami dun sa sa lugar kung saan isi-celebrate yung kanyang birthday. At yun, balita ko sa Chopstick yun Chopsticks. Isa yun sa isang Filipino restaurant yun dito sa amin sa Calgary. Malapit lang yun sa bahay, mga 10 minutes mga guys. At paborito ko dun yung yung crispy pata. So ayun, sa putok-batok tayo mamaya mga guys. Kaya nga pinapainit ko lang to at pinapainit ko lang tong kotse natin at kumbaga warm up lang at sisibat na rin tayo. Okay din yung panahon ngayon guys, hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig. Nalilito na ako. Actually mga guys, nakaka-drain talaga itong maghapon kasi syempre nga ating ginagawa, kaya pagpasensyahan nyo na, medyo paulit-ulit yata yung sinasabi ko. At siguro yun, pwede na tayong sumibat, batche na tayo at baka nag-aantay na rin si Mrs. magka 4:45 na. Paano mga guys, samahan nyo ako mamaya sa birthday party or birthday celebration ng aming mahal na kaibigan na si Eden. Yan yung papa natin, inaantay natin papa. Dati ba yun? Dinner lang. Okay, pero hindi naman ako CR ka na CR. Sige na ba? CR ka na. Excuse me. Ay, ganun lang.
7:30 na ng gabi dito sa amin ngayon at Martes. Ito, naghanap lang tayo na pwedeng malutong hapunan dito sa kusina natin. Yun nga, napagkasunduan namin ni Mrs. na magpansit na lang kami. Sakto kasi meron tayo ditong tira na crispy pata tsaka chicken breast. Yan yung gagawin nating broth. At ayan nga, hiwa ko na yan, slice ko na ng maninipis at ginigisa na natin. Karaniwan kapag ganitong late ng uwi namin, kung ano na lang makita namin sa rep, yun na lang yung niluluto namin ni Mrs. At yan nga, tapos na siyang magluto ng mga gulay. At ito, minekos-mekos na lang natin yan mga insan. At ganyan nga kinalabasan. Siguro yung mga expert magluto ng pansit yan, komenta nyo na lang kung pwede na ba tong ganitong klaseng luto. Yan nga, naghanap lang ako dyan na pwedeng paglipatan ng mga gulay natin, kasi doon ko naman lulutuin sa wok yung noodles. Iba lulutuin natin dun sa pinagbabaran natin or pinagpakuluan natin ng crispy pata. So ayun nga na mga guys, bali ngayon ay January 21, Martes. Bali, ito yung inaabangan ng mga temporary workers dito, tsaka international student dito sa Canada, kasi may announcement ngayon na ilalabas yung IRCC. Ngayon ipa-finalize yung mga eligible na trabaho para may apply nila yung kanilang mga spouse at common law partner para sa OWP o yung open work permit na tinatawag. So maaring maganda yung balita, maaring malungkot, pero isa lang ang sinisigurado ko, maraming matutuwang dito, mga basher saka marites. Isa to sa pinakaantay nila dito, kasi sa mundo ng pagbablog talagang i-ready mo yung mo, sarili mo sa pangbabash. Kaya di na ako magtataka kapag pinotakti ng mga basher yung balita na to. So ito nga mga guys, luto na. Para lamigin lang namin to at chibuga na. So ayun mga guys, umaga na naman at ito, napasok tayo sa trabaho ngayon. Kakadrop ko lang dito kay Mrs. sa workplace niya. Ito medyo madilim pa nga, Wednesday ngayon ng umaga, 7:20. Ito, papasok tayo sa trabaho, on the way na. So yan yung A&W na kung saan madalas tayong bumili ng kape. Medyo ngayon Lilo muna mga guys, medyo nagmahal yung kanilang kape. So yan, pasok tayo dito sa highway. Ito yung tinatawag na Glenmore Trail. So ayun nga, kagabi mga guys, medyo napuyat tayo. Medyo kaabang-abang kasi yung announcement ng IRCC tungkol dun sa mga finalized list ng occupation na kung saan eligible mag-apply yung international student at mga temporary workers ng open work permit para sa kanilang mga partners. Pag sinabing partners mga guys, yun yung mga spouses tsaka mga common law partners nila. Nakakatawa lang kasi mga guys, parang yung pakiramdam na nag-aabang ako ng resulta ng board exam ko dati sa pagiging isang arkitekto. Parang ganun yung pakiramdam, kasi syempre meron tayong mga kaibigan na close sa atin na kasalukuyang international student pa rin hanggang ngayon. So syempre yung simpatya natin nasa kanila dahil sa sarili natin, tayo rin minsan naging international student. So parang kung ilalagay ko yung sarili ko sa posisyon nila, parang syempre napakahirap sa pakiramdam. Parang syempre, alam mo yung nagpunta ka lang dito sa Canada para syempre sa pangarap mo, all of a sudden biglang may mga pagbabago na hindi ka ready, kumbaga. Kasi syempre hindi mo naman na na-foresee before, parang
kailan lang yung lumabas. Natulog ka lang kagabi, pagkagising mo, sandamakmak na pagbabago na yung nararanasan mo. So ayun nga, parang kaabang-abang siya kagabi. Actually nakita ko na yung meron na akong idea. Nung hapon pa lang meron na akong idea kung ano yung mga NOC job or yung mga list of occupation na napasama dun sa listahan na nilabas ng IRCC. Bali na-share yun ng kaibigan natin from Facebook group lang din. So ayoko, syempre tayo hopeful pa rin syempre kasi hindi pa natin nakikita yung official list. Pero yun nga, base dun sa nakita ko nung hapon na yun, halos ang lumabas talaga na mga occupation is more on construction. Sa construction side, healthcare, tsaka mangilan-ngilan sa sports. Sa construction, nandun yung mga trades, yun yung mga pipe fitters, carpenter, tile setter, marami. Siguro nasa more than 100 din na occupation NOC list yung lumabas. Inaanap ko kagad doon yung program ng mga close friend natin. Kaya lang syempre unfortunately hindi ko talaga siya makita hanggang sa nga kagabi official list wala talaga, finalized na. So anyway, syempre dapat maging positive pa rin tayo. Naniniwala pa rin naman ako na lang yan, temporary lang. Kumbaga hindi siya pang matagalan, marami pang pwede mangyari. Gaya nga na sinabi ko, dito sa Canada pabago-bago, maraming pagbabago nagaganap. So maaaring matulog ulit tayo mamayang gabi, bukas iba na naman, parang gano'n. Yun nga lang, syempre kung maraming nalulungkot na mga temporary workers, international student dahil dun sa resulta ng list na inilabas ng IRCC. Yun nga, na banggit ko nga kagabi, sigurado kaabang-abang to para dun sa mga mga bashers. Sigurado yung mga kagaya ko na nagbablog din or magbablog din ng mga ganitong content o resulta ng news ng IRCC, puputaktin bashers. Actually, meron akong na-receive na comment. Ewan ko kung sino tong tao na to. Grabe yung hate niya sa international student. Or syempre nirespeto ko rin kung yun talaga yung opinion niya, pero syempre pagka nakaka-receive ka ng mga ganong hate comments, ignore na lang. Ang pakiramdam ko kasi sa tao na yun, rin siya, parang frustrated din yung international student siya din dito sa Canada. Pumunta rin siya dito na parang hindi handa, tapos nabigo, ganun, umuwi, tapos lahat ng hinanakit niya sa bansa na to o sa sistema na naranasan niya, parang binabato niya or pinararamdam niya sa mga international student or mga temporary workers dito. Alam mo yun, yun talaga yung isang ugali ng Pilipino na hindi marunong matuwa kung ano yung nararanasan ng kapwa niya. Kumbaga, kailangan kung ano yung sinapit niya, kailangan ganun din yung mangyari dun sa kapwa niya. Ewan ko ba, kaya wala sigurong asenso yung ibang kapwa nating kabayan dahil may sa mga ganyang ugali. So yun nga mga guys, na-share ko lang yun. Ito, lapit na rin tayo sa opisina. 3 minutes na lang. Siyempre, trabaho na naman. Bagay, 2 days. 2 days na lang. Weekend na naman. At yun mga guys, salamat sa panonood ng ating video. Kahit dugtong-dugtong na lang to. Kasi nga, ayoko rin naman kasing mag-vlog ng or mag-content ng halos basta may ma-content lang. At yun nga, kasi syempre halos karamihan naman kasi ng balita na nangyayari dito medyo hindi pabor sa mga kaibigan natin international students. So might as well na quiet na lang muna tayo sa mga ganitong pagkakataon. At yun nga mga guys,
see you na lang ulit sa susunod nating upload, sa susunod nating videos or vlog. At happy Wednesday and God bless us all.